Mga ka-crypto, napansin nyo ba ang biglaang price surge ni XRP sa unang araw ng December? Oo, tumas po siya ng halos 10% sa loob ng 24 hours at muling naabot ang $2.20. Ano ang dahilan? Ang dahilan ay ang Ripple Escrow System na nag-unlock ng 1 billion XRP tokens para sa buwan ng December. Isa po itong pre-programmed na monthly release na matagal nang pinag-usapan ng market. Pero hindi lang ito basta supply release. Ang timing po nito ay kasabay ng bullish push sa buong crypto market. Kasama si Bitcoin na tumaas ng 8% sa parehong panahon. Kaya ngayon, aalamin po natin kung paano po ito nakaapekto kay XRP at sa market psychology ng mga holders at saka traders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano po gumagana ang Ripple Escrow System. Yan, para mas maintindihan po natin, ang Ripple Escrow ay parang safety vault ni XRP. Dito po naka-store ang malaking bahagi ng supply para hindi po ma-flood ang market at panatilihing scarce ang token. Kada buwan, nagre-release ang escrow ng pre-program amount. Sa kasong ito ay 1 billion XRP. Pero hindi lahat ng unlocked tokens ay pumapasok sa circulation agad. Halimbawa, noong December 1, sa 1 billion XRP na na-release, 700 million ay agad na ibinalik po sa escrow dahil hindi po ginamit ng Ripple sa operational purposes. Kaya makikita po natin na ang aktual na supply na pumasok sa market ay mas maliit na nakakatulong sa price stability at saka scarcity perception ni XRP. Ngayon ay sino po ang nakatanggap ng unlock tokens? Ayon po sa on-chain data, ang unang recipient ay ang Ripple 9 address. Eksaktong 21 UTC time. Yan, 2100 UTC time noong Martes. Na-release naman ang 500 million XRP na may value na $1.08 billion sa oras na iyon. 10 minuto pagkatapos, 2111 UTC, ang pangalawang batch na 500 million XRP ay napunta po sa Ripple 28 address. Yan, or may address or characters na RMHKZ. Ayan po. Ang mga token na ito ay hindi po agad nag-circulate, kundi nakahold po sa mga addresses at handa para sa operational deployment ni Ripple. Ang natitirang unused portion ay binalik po sa escrow upang mapanatili ang scarcity. Sa ganitong paraan, nakokontrol po ang supply at naiiwasan ang sudden market flooding na isang mahalagang factor sa price dynamics ni XRP. Ngayon ay bakit po ba may delay sa monthly unlock? Hindi po laging smooth ang escrow releases ni XRP. Sa November, halimbawa, ang monthly unlock ay originally scheduled sa November 1, pero natuloy lamang sa November 3. Ang December unlock ay nai-delay rin ng isang araw kumpara sa nakaplano. Ang delays ay normal sa ganitong operational mechanism dahil kailangan i-coordinate ang transactions at siguraduhin hindi maapektuhan ang market. Kahit may delay, mahalagang tandaan na ang system ay pre-program at predictable. Kaya ang mga traders at investors ay may rough expectation sa volume ng supply na mai-release. Ang predictability na ito ay nakakatulong sa market planning at saka risk assessment ng mga holders at saka institutional participants. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang December unlock sa presyo ni XRP? Agad po na naitala ni XRP ang 10% surge kasabay ng unlock. Ito ay partly dahil sa relief recovery push mula sa buong crypto market, lalo na si Bitcoin na tumaas ng halos 8% sa parehong 24 hours. Ang sudden price increase ay nagpapakita na kahit may 1 billion na tokens na na-unlock, ang market ay nananatiling confident sa token.
Ang scarcity effect ay nanatili dahil malaking bahagi ng unlock XRP ay hindi pumasok sa circulation. Ang mga traders at hodlers ay nakakita po ng bullish signal na nagtulak sa demand. Sa ganitong scenario, si XRP ay nagpapakita ng resilience at kakayahang magsabay sa market momentum kahit may bagong supply injection. Ngayon ay ano po ang role ni Bitcoin at ang broader market? Hindi po nag-iisa sa XRP sa bullish movement. Si Bitcoin bilang apex cryptocurrency ay nag-inject ng positive sentiment sa buong market. Ang 8% increase ni Bitcoin sa parehong period ay nagtulak ng optimism at nag-encourage sa altcoins na sumabay. Bukod dito, may macroeconomic catalyst. Ang US Fed ay nag-announce po ng end or pagtatapos sa quantitative tightening at nag-inject po sila ng $13.5 billion liquidity sa banking system. Ang liquidity injection na ito ay nakatulong sa crypto market, lalo na kay XRP, dahil mas maraming kapital ang available para sa buying pressure. Kaya ang escrow unlock ni XRP ay coincided po or nakapaloob sa favorable market conditions na siyang nagbibigay ng double bullish effect sa presyo ng token. Ngayon ay paano naman po ginagamit ni Ripple ang unlock tokens? Hindi po basta-basta ginagamit sa XRP. Ang tokens na na-unlock mula sa escrow ay ginagamit sa operational purposes ni Ripple, tulad po ng liquidity management, partnerships at iba pang strategic moves. Ang unused portion ay agad na ibinalik sa escrow upang panatilihin ang scarcity. Halimbawa, noong November, sa 1 billion XRP na na-release, 700 million ang agad na narilak. Ang ganito pong mekanismo ay nagpapakita na si Ripple ay conscious sa market impact ng supply release. Sa ganito pong paraan, kahit may malaking unlock, hindi nagiging sanhi ng immediate price dilution. Ang mga traders at holders ay nakikinabang po sa controlled supply na nagpupromote ng stability at confidence sa ecosystem. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga holders at saka traders? Para po sa atin, ang December escrow unlock ay positive signal. Ipinapakita po nito na si Ripple ay sumusunod sa pre-programmed release schedule at may control sa supply dynamics. Ang 10% price surge ay nagpapakita ng market confidence. Kahit may large release, ang scarcity effect ay nananatili dahil hindi lahat ng tokens ay pumasok sa circulation. Ito rin ay nagpapaalala na sa crypto, ang timing at coordination sa market events ay mahalaga. Ang bullish trend ay supported po ng broader market conditions, liquidity injection at controlled supply. Kaya bilang investor, dapat po nating tingnan ang long-term picture at huwag pong mag-react sa short-term swings lamang. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang lesson po dito ay malinaw. Ang supply management ay ito po ay mahalaga sa crypto market. Kahit malaki po ang unlock, kung tama ang timing at controlled ang circulation, ang presyo ay pwede pong tumaas. Ang December 1 billion XRP unlock ni Ripple ay hindi po nagdulot ng market panic. Bagkus ay nag-trigger ng 10% rally. Ang coordinated supply, operational transparency at favorable macroeconomic conditions ay nagtulak kay XRP sa bullish path. Para sa atin bilang mga traders at holders, ito ay nagpapaalala na hindi lahat ng supply release ay negative. Sa XRP ay nagpapakita na kaya po niyang mag-adjust at makisabay sa market trend. Kaya ang December unlock ay strategic at bullish para sa ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.